Iyon na nga ang pinoproblema ni Amanda. Sinuswerte nga ba talaga siya sa pagkikilala nila ni Jake San Diego? O siya, papasok na ako sa loob at magluluto ng tanghalian natin. Tutulungan ko na ho kayo. Wag na, ihanda mo na lang ang mga gagamitin mo. Kung gusto mo matulog ka na para fresh ang dating mo mamaya kapag in-interview ka nila. Para ma-impress mo sila. Dali-dali na itong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Napatitig siya sa pintong pinasukan ng ina. Nasaksihan niya kung gaano ito naghirap sa pagpapalaki sa kanilang magkakapatid at ayaw niyang maranasan pa nito yon. Kung makakaya rin lang niyang pasanin, sasarilinin na lang niya. Yun ang dahilan kung bakit kahit ayaw niya sa ideyang inilagay nito sa isip niya, ay nag-contemplate siyang pumayag sa proposition ni Mr. Hernandez. Kung hindi dumating si Jake, baka kung ano nang nangyari sa kanya. Bago siya umalis ng bahay, may pag-asa pa rin siyang pilit na kinakapitan na walang masamang mangyayari. Na makakapag-usap pa rin sila ng maayos ni Mr. Hernandez. Pero nagkamali siya. Nakita niya sa mukha nito na kung hindi masusunod ang gusto nito, magiging madilim ang buhay niya. Kinilabutan ng dalaga. Nagmamadaling pumasok siya sa kanilang bahay. Nagpasalamat na lamang siya at tinulungan siya ni Jake. Habang inihahanda ang damit na isusuot niya, ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para hindi ito magsisi sa ginawa nito. Babayaran niya hanggang sa huling sentimo ang perang ibinayad nito kay Mr. Hernandez. Pagkatapos ng tanghalian, naligo si Amanda at nag-ayos ng kanyang sarili. Inisip niya ng mabuting mga isasagot niya sa kanyang interview. Nang lumabas siya ng kwarto, may narinig siyang mga boses na nag-uusap sa sala. Nakilala niya ang boses ng Kuya Brandon niya. Nang makita siya, tumigil ito sa pakikipagtalo sa kanilang ina at lumapit sa kanya. Ngumiti ito. Amanda, may 1,000 ka ba riyan? Pahiram muna ako. Wala kasi kami pambayad sa kuryente. Baka maputulan kami, kawawa naman ang mga pamangkin mo. TV na nga lang ang napaglilibangan nila, mawawala pa. Isa pa, mainit, hindi kami makakapag-electric fan. Kawawa naman ang mga bata sa gabi. Ang akala ko ba pambayad sa kuryente yung hiningi mo sa akin nung 1 linggo? Nagkamot ito sa batok. Ginamit kasing puhunan ng ate mo. Nagtinda siya ng barbecue sa harap ng bahay. Ang akala namin, mababalik ang puhunan bago naningil ang kolektor ng Meralco. Ang kaso maraming nangutang at hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabayad. Huminga siya ng malalim. Ibang hinala niya. Marahil ay nagastos nitong napagbentahan ng barbecue. Kung makagastos ito, sobra-sobra sa kinikita nito kapag nakakapag-sideline ito. Inilabas niya ang kanyang wallet at kumuha roon ng 1,000. Ipinakita pa niya rito na 500 na lang ang laman ng wallet niya. Wala na akong trabaho, kuya. Kung pwede sana, aga-agahan mong gising mo sa umaga at magbanat ka ng buto kasi sa susunod na punta mo rito, baka wala na kaming maipahiram ni inay sa'yo. Kawawa naman ang 4 na anak mo. Oo na, huwag kang mag-alala. Sumagot na yung agency na ina-applyan ko. Kung sakasakali, baka makapag-abroad na ako. Baka mapeke ka na naman, kuya. Wala na akong pera. Hanggang ngayon, binabayaran ko pa yung ipinang placement mo nun. Sana this time, mag-ingat ka. Rumihistro ang pagkahiya sa mukha nito. Yun mismong nakapagtrabaho na sa Saudi ang kausap ko. Ibabawas daw sa sweldo namin ang gagastusin ng ahensyang mag-aasikaso sa mga papeles namin dito. Mukhang hindi naman siya manloloko. Kaklase ko siya nung high school. Kilala ko rin maging ang pamilya niya. Gusto lang niya akong tulungan, Amanda. Huwag kang mag-alala. Hindi na maloloko ang kuya mo. Sana nga. Nagpaalam na siya. Aalis na ako. Sige, inay. Bumaba na siya ng hagdan ng kanilang bahay at naglakad patungo sa bus stop. Hindi na siya makakapag-taxi dahil nabawasan pa ang pera niya. Iingatan na lang niyang huwag masyadong magusot ang damit niya. Tiningala ni Amanda ang mataas na gusali kung saan matatagpuan ang main office ng kumpanya ni Jake. Kinakabahan siya habang papasok sa gate. Ipinakita niya sa gwardiya ang kanyang ID. Itinuro siya nito sa receptionist. Paglapit doon ay sinabi niya ang kanyang pangalan. May interes sa mukha nito habang tinititigan siya. They want you directed to the president's office, ma'am. 15th floor. Thank you, Ania. Naglakad siya patungo sa elevator. Sumakay siya ng bumukas yun. Bumaba siya sa 15th floor. Ma'am, sandali lang ho. May kausap lang ho si sir sa loob. Hindi na ho yun magtatagal. Wika sa kanya ng babaeng sa tingin niya ay sekretarya. Ngumiti siya ng tipid. Thank you. Maupo ho muna kayo.
Sige, thank you uli. Sabi niya, kung alam lang nito na magiging empleyado rin siya roon, hindi siguro ito magiging ganoon kagalang sa kanya. Naupo si Amanda sa mahabang sofa sa receiving area. Pribado ang opisina ni Jake. May sariling outer office ang sekretarya nito. Tahimik doon, parang nakakahiyang magsalita ng malakas. Hindi katulad sa dating pinagtatrabahuhan niya na ang bawat babaeng dumadalaw kay Mr. Hernandez ay dumaraan sa bawat cubicle ng mga empleyado. Kaya nang malaman ng mga kaopisina niya na gusto siyang i-meet ng babaerong amo nila, kung ano-ano ang naging espekulasyon ng mga ito. Mag-iingat ka, baka mapahamak ka, ani ni Chris. Sus, hindi naman siguro gagawa ng masama ni Sir si Amanda. Alam niyang matinong babae si Amanda. Napakasama na niyang tao kapag nagkataon. Sabi naman ni Mila, ang pinakabata sa mga kaopisina niya. Ay naku, pwede ba? Para namang hindi mo kilala si Sir. Ani ni Chris. Walang pinipili ang lalaki kapag likaw na ng bitukan nilang pinag-uusapan. Gaya niyang si Sir. Kung makatingin siya kay Amanda, parang gusto nang may gawin sa kaibigan natin. Kung ako sa babaeng to, hindi ako papayag na makipagtagpo sa kanya. Baka mamaya painumin siya ng pampatulog. Isama mo kaya ako? Ngunit hindi na niya isinama si Chris. Hindi naman siguro gagawin ni Mr. Hernandez ang hinala ng mga kaibigan niya. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit tila siguradong sigurado ito na papayag siya sa inalok nito. Hindi niya alam kung anong meron siya para magkagusto ito sa kanya. Miss, pwede na ho kayong pumasok sa loob. Nag-angat siya ng muka sa sekretarya. Naagawang pansin niya nang bumukas ang pinto ng opisina ni Jake. Lumabas doon ang isang magandang babae. Diretso ang tingin nito habang lumalakad. Tumayo na siya. Nginitian muna niya ang sekretarya bago siya pumasok sa opisina ng amo nito. Dinatnan niyang nakatayo sa tabi ng bintana si Jake. Good afternoon. Magalang na bati niya rito. Nakatanaw si Jake sa labas ng bintana. Namalaya ni Jake ang pagpasok ni Miss Montales at narinig ang hesitant na pagbati nito sa kanya. Pero hindi siya tumingin dito. Hindi maganda ang dalang balita ng half-sister niya. Nang wala na ito, saka pa lamang niya nararamdaman ang epekto ng labis na pagkabigla sa balitang yon. Unti-unting bumangon ang galit sa kanyang puso. A feeling he really wouldn't care to feel because he knew, especially when he had thought about it, that he really couldn't blame anyone but himself. Nagmahal siya. Umasa. It wasn't meant to be. Kung sana'y. Sana ay ano? Tanong ng isip niya. Siya na rin na nagsabi sa kanyang sarili na wala siyang nararamdamang tugon sa pag-ibig niya kay Sofia. Sa simula pa lang naiilang na siya sa sitwasyon, lalo at lumiligid din dito si Carl. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na walang kahulugan ng pagsiselo sa kanya ni Carl. Isang malaking kalokohan yun sa parte niya dahil pinaasa niya ang kanyang sarili. And so now, his half-sister had become to gloat on it. Carl and his Sofia were together. Wala na siyang pag-asa kay Sofia. Tila itinadhana ito para sa ibang lalaki. Napalunok si Jake. Wala siyang pakialam na iniisip ni Vanessa o ng mga kamag-anak ng ama nito. Pero hindi niya maiwasang masaktan at magalit. Vanessa was the only sister he had. Pero bakit wala man lang itong nararamdamang lukso ng dugo para sa kanya? Tumikhim si Amanda. Humarap siya rito. Saka pilit na ngumiti. Halatang naiilang ito. Ang totoo, she looked like she wanted to leave the room. Nauunawaan niya kung bakit. Palagi siyang nakakasalamuhan ng napakayamang tao. At tuwin ay nararamdaman niyang hindi siya komportable sa mga ito. He had felt a kinship with the girl from the first moment he heard about her. Yun ang dahilan kung bakit nais niyang tulungan at protektahan ito kung kinakailangan. Natural lang na magduda ito. No one in his right mind wouldn't. Maupo ka, aniya. At tubiling sinunod nito ang utos niya. Naupo siya sa gilid ng mesa at tiningnan ng dalaga. Lalong nailang ito. How about if we talk about your job over a nice cup of coffee? My treat. Ang akala ko, kaya ako pinapunta rito ay para sa isang interview. Natawa si Jake. Are you kidding? This boss is your friend. Bakit pa dadaanin pa kita sa interview? Sandaling dumaan sa mukha nitong disbelief. Ganoon din ang naging reaksyon nito nung tulungan niya ito sa restaurant at ihatid niya sa mall. Yes, he was looking back at her and couldn't help but be amused. Kayo ang bahala. You're the boss. Right. Let's go? Yes, sir. Habang palabas sila ng kanyang opisina, biniro pa niya ito. I'm glad you're not wearing that perfume today, Amanda. Namulang mukha nito. Nangingiting pinagmasdan niya ito bago niya binuksan ang pinto para dito. Right, Star.
Nais niyang sabihin yun sa kanyang sekretarya nang dumaan sila sa pwesto nito. Then tell my sister and anyone who pays you to spy on me that nothing could daunt me. Hindi nila ako kayang pasukuin. Dala niya sa kanyang puso ang pagre-rebeldeng yun ng lisanin nilang gusali. Pinagmamasdan ni Amanda si Jake habang magkaharap silang nakaupo sa bilog na mesang yun sa coffee shop na pinuntahan nila. Nakatanaw ito sa labas ng coffee shop. Nasa tabi ng bintana ang kanilang mesa at parang napakalalim ng iniisip. Naiintriga siya rito. Pinag-aralan niya ang profile ng binata. Kahit sinong nasa kalagayan niya ay magugulat sa mga nararanasan niya kapag kasama ito. Gwapo ito. Hindi niya masabi kung nasa middle or late 30s na ang edad nito. Ma-appeal ito. Nasa aura na mapagkakatiwalaan at masasandalan bilang kaibigan. Naniniwala siyang biniro lang siya nito nang sabihin nitong kaibigan siya nito. Sa kabila niyon natuwa siya. Bumuntong hininga ito. Tila nakalimutan nito na kasama siya nito. May nabasa siyang kalungkutan sa mukha nito. Tanda ng pagsuko nito sa anumang labang pinagdaraanan nito. Tumingin ito sa kanya. Nahuli nito na nakatingin siya rito. Nararamdaman niyang may dahilan kung bakit siya isinama nito roon. Hindi nga lang niya alam kung ano yon. May gusto ka pa bang kainin? Tanong nito sa kanya. Sabihin mo lang. I'll get it for you. Umiling si Amanda. Wala na ho. Nagdaan uli ang amusement sa mukha nito. Mas gusto niyang yun ang nakikita kaysa sa lungkot. Ganun na ba talaga ako katanda para iho mo? It's kinda offending. Naramdaman niyang pag-iinit sa magkabilang pisngi niya. Hindi naman, kaya lang magiging amo kita. It wouldn't hurt if you'll address me as normally as when you're talking to a friend. Para naman hindi nakakahiya kung may nakakarinig. Ngumiwi ito. I need an ego booster right now. May problema ka ba? I got recently dumped by this woman. The sad part is, I really cared about her. Napangiti si Amanda. Ikaw? Nabasted? Parang hindi ko yata ma-imagine. Lakas loob na biro niya. Tumitig ito sa kanya. You know, I think you're exactly what I need right now. Napangiti siya. Kung gusto mong sabihin ang sama ng loob mo, makikinig ako. Hindi ko ipagsasabi, promise. Umiling-iling ito. Hindi ako sanay na sinasabi sa ibang sama ng loob ko. Na-curious siya. Bakit naman? Di ba may kasabihan nga no man is an island? Nagkibit balikat ito. Force of habit, maybe. Hindi siya kontento sa sagot nito pero hindi na niya balak magtanong. Lumaki ako sa bahay ng isang kamag-anak na napilitan lang akong tanggapin. Her sons and daughters hated me. Naglayas ako nang makahanap ako ng trabaho. I grew up without friends because I tend to move from one place to another. Lumaki kang walang kaibigan? Posible ba yon? Ngumiti ito. Bakit hindi? Hindi ka pangit. Hindi rin mukhang masama ang ugali mo. I mean, kahit ang mga taong may masasamang ugali nagkakaroon ng kaibigan. Pero mabait ka. Mabait? How can you be so sure? Bakit? May ginawa ka na bang masama? Or natapos ka na ba ng tao? No. Tumawa ito. Nagnakaw ka na ba? No. Seryoso na sagot nito. Nang agrabyado? Nanloko ng tao? Nagsinungaling? Definitely no. Yung nang agrabyado, that's subjective. Nanloko? Minsan. Nagsinungaling? Definitely. See? Hindi ka masama. Tao ka lang. Yun din ang sinasabi ng mga masasama kapag umaamin sila sa kanilang mga kasalanan. Tinulungan mo ba ako dahil naranasan mong maging mahirap? Kind of. Ang ibig sabihin, may iba pang dahilan? Tiningnan nito ang tasa niya. Your coffee has turned cold. Saad nito sa kanya. Tiningnan din niya ang kanyang tasa. Sinenyasan nito ang waiter. Magpapaserve ako ng bago. Huwag na. Pinigil niya ito. Hindi ako mapalagay kapag nasusobrahan ako sa kape. Food then. Busog pa ako. Juice? Umiling si Amanda. Okay na ako, sir. Hindi ko kailangan ng kahit ano. You're so hard to please. Hindi mo naman ako kailangang i-please. Naaasiwa ako kapag hindi nag-e-enjoy ang kasama ko. Umiling siya. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Tinitigan siya nito. Pagkatapos ay inangat nitong mukha niya. Naudlot ang gagawin nito nang lumapit sa kanilang waiter. No, nothing anymore. Pakidala na lang ang bill namin. Sabi nito. Yes, sir.
Nang lumayo na ang waiter, hinawakan ni Amanda ang kanyang bag. Aalis na tayo? Yes. Pwede bang sumaglit ako sa restroom? Sandali lang ako. Sure.